Nasa official visit pa rin sa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos. Tiniyak niyang nakahanda ang gobyerno ng Pilipinas para tulungan ang mga kababayan nating nasalanta ng masamang panahon. At live mula sa Washington DC sa Amerika, may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Rafi, sa gitna nga ng sunod-sunod na pulong ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Washington DC ay nagmo-monitor din siya doon sa baha na nararanasan sa ilang lugar dyan sa atin. At kanina nga ay nagpalabas siya ng isang recorded video para naman tiyakin doon sa mga nasalanta na parating na ang tulong. Sa gitna ng kanyang mga pulong dito sa Washington DC, naglabas ng isang recorded video si Pangulong Marcos kaugnay sa nararanasang matinding pagbaha sa Metro Manila at ilang karatig na lugar. Anya, parating na ang tulong para sa mga nasalanta. Ang mga relief goods ay nakahanda na, idinideliver na doon sa mga area na nangangailangan. Yung mga medical team, kasabay na rin nung ating mga relief goods. At tinitiyak natin na merong transportasyon. At siyempre, ay tinitiyak natin na may sapat na supply ng tubig, sapat na supply ng kuryente. At lahat ito ay para sa pangangailangan ng mga naging biktima nitong pagbaha at malakas na ulan. May panawagan din siya sa publiko. Pakiusap ko lang po sa inyo ay pakinggan nyo po ang mga sinasabing advisory ng inyong LGU, ng national government at pakisundan lang po para naman matiyak natin na hindi kayo malagay sa alanganin. Nandito kami lagi upang magbigay ng lahat ng serbisyo na kailangan sa harap ng hamon ng climate change. Dito sa Amerika, nagtungo si Marcos sa Pentagon, headquarters ng US Defense Department. Sinalubong siya ni Defense Secretary Pete Hegseth. Ginawaran siya ng Enhanced Honor Cordon, seremonya na ibinibigay ng Defense Department sa mga senior officials na bisita nila, tanda ng pagpapakita ng malaking respeto. Sa meeting ni Hegseth at Marcos, ilan sa nakasama ng Pangulo sina Defense Secretary Gibo Teodoro at National Security Advisor Eduardo Año. Dito muling nagpahayag ng suporta ang Amerika sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas. Tiniyak din niya ang commitment ng Amerika sa Mutual Defense Treaty na may probisyon kaugnay sa pag-atake sa puwersa at teritoryo ng dalawang bansa. And the United States is committed to achieving peace through strength and willing to work with all nations who share this desire in the region. We do not seek confrontation, but we are and will be ready and resolute. We're proud to support our mutual economic vitality, including your efforts to modernize your armed forces and collective defense. Nagpasalamat naman si Marcos sa tulong ng Amerika, pati na sa balikatan at iba pang training. Malaking tulong daw sa puwersa ng Pilipinas sa gitna ng mga banta na kinakaharap nito. I believe that our alliance, the United States and the Philippines, have formed a great part in terms of preserving the peace, in terms of preserving the stability of the South China Sea, but I would even go as far as to say in the entire Indo-Pacific region. Rafi, nakamiting naman ni Marcos si US Secretary of State Marco Rubio at isa sa kanilang bigyan diin yung commitment sa deterrence at pag-enforce ng freedom of navigation sa Indo-Pacific. At sa harap nga po ng State Department ay nagrally naman ang grupong migrante. Panawagan nila sa Pangulo na makipagkita sa mga pamilya na mga nakulong at maging yung nakalaya na dahil sa sinasabing mahigpit na immigration policy ni President Trump. Rafi, sa araw na ito ay nagkaroon din ng pulong si Pangulong Marcos kasama yung hepe, yung chief ng Central Intelligence Agency, pero wala pa silang nire-release na karagdagang information kaugnay dyan. At bukas naman po dito sa Washington DC ay inaasahan naman yung pulong na mismo ng Pangulo at ni President Donald Trump. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo, live mula sa Washington DC sa Amerika.